Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw po mga kamorkada. Ako si Jasper, 25 years old at isang graphic designer mula Batangas. Paborito ng ate ko yung programa nyo kaya naisipan ko ngayong sumulat at i-share ang kwento kung paano kami naging close ng lola ko. Taga Quezon Province kasi ang pamilya ni Papa, kaya lumaki ako na malayo at walang nabuong relasyon sa mga kamag-anak ko doon. Lalong-lalo na sa lola ko. Pero nagbago ang lahat nang mamatay si lolo. Condolences, Teddy. Salamat. Uuna na kami, Teddy. Condolence ulit, ha? Thank you. Ingat kayo. Pa, Oh, nagbabay ka na ba sa lolo mo? hindi naman kami close pa eh. Kahit na. Nagpaalam naman ako kanina. Oh, sige. Kinomfort mo man lang ba yung mga pinsan mo? Kanina pa umiiyak yung mga yan. Hindi na po. Nahihiya ako eh. Baka sabihin nila ni hindi man lang ako umiyak sa libing ni Lolo. Hindi pa ba tayo uuwi? Saglit lang, anak. Hinahanap ko pa sila Anton at Ate Helen. Doon ka muna sa sasakyan. Samahan mo mama at lola mo. Kanina pa umalis sila Tita Helen at Tito Anton pa. Ha? Paano umuwi? Nandito pa si nanay. Nakita ko kanina eh. Nagpaalam pa nga si Tito Anton kay Lola. Potek. Saan pupunta yun eh? Siya dapat ang mag-uuwi kay nanay. Ted, tara na! Naiinip na si nanay, oh! Sa bahay mo na tawagan yung mga kapatid mo. Sige na nga. Tara na. I'm sorry talaga, Teddy, ha? Hindi mo lang ako nakauwi for tatay's burial. Wala na tayong magagawa, kuya. Hindi na ayos yung mga papeles mo dyan sa abroad eh. Ito ang panganay ko, si Mika. Hindi rin nakauwi dahil sa trabaho. Nasaan ba siya ngayon? Nasa Davao, may shoot sila dun. Sina Jasper, si Ria. Eto, katabi ko si Jasper. Si Ria, gumagawa ng merienda. Jasper, maghilo ka sa Tito Vic mo. Hello po, Tito. Hello, Jasper? Si nanay, kumusta? Nasa kwarto lang. Tahimik. Are you going back to Batangas today? Oo sana kaso wala namang magbabantay kay nanay. Tinatawagan ko si Ate Helen tsaka si Anton, hindi naman sumasagot. Bakit hindi mo isasama si nanay sa Batangas? Kuya naman, sino naman mag-aalaga kay nanay dun? Tsaka ang usapan namin nila Anton maghahalinhinan sila ni ate sa pag-aalaga kay nanay. Total, sila taga dito sa Quezon. Bakit kayo nagdedesisyon na hindi man lang ako kinukonsulta? Paano ka naman namin kukonsultahin? Hirap mong hagilapin. Teddy, you can't possibly leave nanay with those two. Hindi mo maasahan yung dalawa nating kapatid na yan. Kapag iniwan mo si nanay dyan kay Anton, baka sa susunod na bisita mo, naibenta niya na lahat ng lupa at gamit ni nanay. Nakita ko rin kanina na suot ni Tito Anton yung isang relo ni Lolo. Oh, kita mo na? Kakapasok pa lang ni tatay sa kolumbarium, ninakaw na agad siya ng bunso niya. Di kay Helen na lang muna natin iwan si nanay. Iiwan mo din kalalaya lang ng asawa nun na kriminal. Ano, komportable ka na ba nakasama ni nanay sa bahay ang isang drug pusher? Hindi naman pwedeng sa amin siya titira. Walang mag-aalaga sa kanya dun. Kumuha ka ng helper. May pension naman niya si nanay tsaka magpapadala ako kada buwan to help you with the expenses. Kuya naman
Bakit hindi na lang natin siya ikuha ng helper dito pa? Saglit lang, Jasper. Nag-uusap pa kami ng tito mo. Sige na, Teddy. Kawawa naman yan. She's 70 years old. Tapos may iwan pa mag-isa. Kakausapin ko muna si Rhea. Mabalitaan na lang kita. Sige. Sa atin niyo papatirin si Lola? Parang ganun nga ata ang mangyayari. Pa naman? Sino mag-aalaga sa kanya doon? Tayo. Aaminin ko mga kamarkada, tutol ako nung una na sa amin sa Batangas tumira si Lola dahil alam kong ako ang aasahan nila Papa na mag-alaga sa kanya. Ako kasi yung work from home, kaya ako yung laging naiiwan sa bahay. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Wala naman kaming pwedeng asahan sa mga tito at tita ko na lupa at pera lang ata ang habol kay Lola. At dahil nga sobrang hindi kami close ni Lola, napaka-awkward ng mga unang araw niya sa bahay. Hindi ko alam kung paano siya i-approach at mukhang kahit siya ay parang hindi rin alam kung paano ako kakausapin. Nasa top! Mag-TV ka sa top! Nasa jungle siya! Low na yun! Isa na lang! Isang hit na lang yun! Bilis! Jasper! Bilis! Habulin mo! Gamitin mo ng second skill mo! Papatay na yan! Jasper! Ay, sayang! Isang hit na lang yun eh! Jasper! Kanina pa ako tawag ng tawag, puro ka laro dyan. Ano ba yun, ma? Mamaya ka na uli maglaro, ayusin mo muna yung TV. Manunood daw ng Showtime ang Lola Bet. Ayusin! Maayos naman yun ah! May napindot ata siya. Bilisan mo na, lumabas ka na doon. Ay... La, nasan po yung remote? Eto, Apo. Akin na po. Ang laki mo na, no? Opo. Nung huling beses ata na dinala ka ng papa mo sa Quezon, ang liit mo pa, parang elementary ka pa lang. Nandun po ako last year nung anniversary nyo ni Lolo. Ay, nako, oo nga pala. Nako, tumatanda na, medyo makakalimutin na ako. Okay po. Eto po yung remote. Pili na lang po kayo ng channel. Aba, maayos na. Salamat ha. Ito ba yung course mo nung college? Mga computer? Hindi po. Multimedia arts po. Ganyan din yung kurso ng anak ni Helen na panganay eh. Si Isa, graduating na yun ngayong taon eh. Ikaw, kailan ang graduation mo? Graduate na po ako last year. Balik na po ako sa kwarto. Nood na po kayo. Sige. Jasper, Po. bakit papasok ka na naman sa kwarto mo? Samahan mo lang ang lola mo doon, no? Ayoko. Ang awkward, ma. Hindi niya matandaan na nasa Quezon ako last year nung anniversary nila ni Lolo. Baka nakalimutan lang, tumatanda na eh. Pero tandaan niya kung anong course tsaka kung kailan gagraduate si Isa. Ako hindi niya alam na graduate na ako kahit inimbita natin sila nung blowout. Jasper naman. Hayaan mo na siya dun, ma. Malilibang na siya sa TV. Tawagin niyo na lang ulit ako pag kailangan niyo ako. Jasper, Po. Lunes na bukas. Ibig sabihin may pasok na uli kami ng papa mo kaya ikaw muna magbabantay sa lola mo. Huwag mo nang isara tong pinto ng kwarto mo para mas madali ka niyang matawag. Pero ma, may trabaho na rin ako. Work from home ka naman. Titingnan-tingnan mo lang naman. Maghahanda ka ng pagkain, i-on mo yung TV, paiinumin mo ng maintenance na gamot, mga ganun lang. Malakas pa naman si nanay, hindi mo naman kailangan magpalit ng daya, pero ano?
tagal naman itong sumagot. Hello? Ate, nasan ka? Pabalik pala ng Manila, bakit? Kailan uwi mo dito? Baka sa Pasko na. Pasko? Oo, bakit ba? Wala. Ako pinag-aalaga nila mama kay Lola eh. Para may katulong ako. Ako pa aasahan mo. Hindi nga ako umuwi kasi natatakot akong malaman niya na magka-live na kami ng girlfriend ko. Baka mamaya kung ano-ano na naman sabihin niya gaya ng ginawa nila Lolo dati. Ang tagal na nun. Malay mo naman nagbago na sila. Hindi tayo sure. Either way, hindi pa rin ako makakauwi kasi booked and busy na ako hanggang December. Ay, sige na nga. Bukas na lang ulit. Magpe-present na ako sa trabaho. Okay, bye-bye. So, good afternoon guys. I'll screen share lang. Hold on. What you see on screen is the proposed logos for the brand. And as you... hello? Hello? Am I audible? Hello po? Ay, putik. Bakit nawala ng internet? Apo, Jasper, Po? may nahugot ata akong saksak. Po? Puno na kasi yung saksakan bubuhayin ko sana tong electric fan. Nasa meeting ako eh. Gamit mo ba to, iho? Ako na pong bahala. At saka, saan ko kaya pwedeng i-charge tong cellphone ko? Tatawagan ko si Vic kasi graduation ng bunso niya ngayon Akin na po. Hindi ko man maamin sa sarili ko. Pero sa totoo lang, ay medyo nagsiselos ako na close ang lola ko sa mga pinsan ko. Alam kong petty at alam kong medyo kasalanan ko rin naman dahil never kong sinubukang makipag-usap sa kanila. Noong nag-out kasi si ate, maraming masasakit na salita ang nasabi sa kanya nila lolo at lola. Kaya simula noon, medyo nagbago din ang tingin ko sa kanila at nagtanim rin ng sama ng loob si ate dahil sa nangyari. Pero habang mas tumatagal na nakakasama ko si Lola ngayon, mas nangihinayang ako sa haba ng panahon na never ko sinubukang makipag-reconnect sa kanya. Pa, ang aga niyo yata. Jasper, may dala akong merienda. Asan si nanay? Nasa kwarto niya po. Ang mama mo, nakauwi na ba? Hindi pa po eh. May hinahanap na po ba kayong pwedeng mag-alaga kay Lola? Wala pa rin eh. Ang hirap kasi na inaalagaan ko siya habang may trabaho. Tignan mo, nung isang beses may presentation po ako tapos biglaan niyang nahugot yung wifi. Minsan naman, pumapasok siya sa kwarto habang may meeting ako. Naaabala na po ako sa trabaho eh. 2 linggo pa lang ah. Kasi naman pa. Teddy, Po? kailan tayo uuwi? Po? Kailan tayo babalik ng Quezon? Matagal pa, Nay. Wala pa kaming time bumisita eh. Nako, magtatampo sa akin ang tatay mo. Sasabihin nun na wala lang siya kung saan-saan na ako naglalakwatsa. Hindi naman kung saan-saan, Nay. Andito lang naman kayo sa amin. Gusto niyo bang maggala para hindi kayo naiinip dito? Ay sus, napapagod lang ako eh. Dapat pala dinala natin yung makina ko para may libangan ako rito. Nay, ang laki-laki naman kasi nun. Maglibot na lang kayo ni Jasper dito. Po, may trabaho ako pa. Holiday sa isang araw ah. Papa naman, pahinga ko na yun eh. Nako, wag na. Okay lang naman ako sa bahay pero bumisita tayo sa atin, Teddy, ha? Baka namimiss na ako ng tatay mo doon tsaka yung mga pamangkin mo. Sige po, Nay. Schedule natin ha. Magmerienda muna kayo dito. Jasper, halika dito. May tatanong lang ako. Po, Anong usually ginagawa ni nanay kapag nagtatrabaho ka? nanonood lang ng TV o kaya matutulog. May tinatawagan siya minsan eh. Hindi ko alam kung sina Tito o sina Insan pero madalas namang walang sumasagot.
Minsan nasa kwarto lang, hindi lumalabas. Nalulungkot yan, Jasper. Igala mo muna dito sa atin. Bibigyan ka ng pera. Lumabas kayo. Kumain. Magliwaliw kayo para kahit papano malibang naman si nanay. Okay po. Apo, hindi ko na maubos eh. Ipabalot na lang natin. Ang unti na lang yan, Lola eh. Akin na, ako na po kakain. O sige, ayan, kain pa ha. May laman pa yung manok ko. Himayin mo pa, sayang ang pagkain. Saka para tumaba ka naman ng konti. Ang payat-payat mo, lagi ka kasing nasa harapan ng computer. Andun po kasi yung trabaho ko. O siya, ubusin mo na rin tong iced tea oh. Baka naman maimpatyo na ako niyan, La. Tama na, okay na po ito. Labas na tayo para maagala tayo. Tumatawag po si Papa. Sagutin ko lang. Hello, Pa? Jasper, asa na kayo? Nasa Taal Church na po. Kakatapos lang namin kumain so maglalakad-lakad na muna po kami. Sige. Enjoy kayo ha. Ingat. Tara po, La. Ang laki pala talaga ng simbahang tono, Apo. Opo, pinakamalaki yan sa buong Asia. Kaya naman pala eh. Nako, matutuwa yung mga pinsan mo kapag nakapasyal sila rito. Feel ko nga po. Pero wala naman sila rito kaya tayo lang ang magbabanding ano. Opo. Paskong Pasko na rin dito oh. Ang dami nilang Christmas lights. Oo nga po eh. Excited na po ang lahat sa Pasko. Tayo ka nga dyan, Jasper. Pipicturan kita. Bilisan mo. Po, wag na, La. Nakakahiya eh. Sige na. Wala naman lang akong kahit isang picture mo at saka ng ate mo. Eh, never naman po kasi tayo nagbanding. Eh kaya nga ngayon tayo magbabanding. Sige na, pumost ka na dyan. Sige na nga po. O sige ha. 1, 2, 3. Oh, Okay na, La. o isa pa. Pa-picture tayo. Wag na po, La. Selfie na lang po tayo. O sige. Ikaw ang humawak ng sipi ko, ha? Sige po. Ayan. 1, 2, 3. Ako na naman ang isang lalakbay muli. Buhay ay gawa ng sarili, di sa iba isisisi. Mapagod ka man, sige, ops lang yan na magpahinga. Kung 7 beses ka na natapa, dapat 8 beses ay ahon ka. Sa laki at luma ng mundo, di mo pansin, saglit lang ang tao rito. Tahanan yan, tara nagbuksa
saan ba patungo? San ba lalagay sa huli? Masyado ka namang nagmamadali, sulong ng iyong tumoy parating na rin. Kay bilis ng araw sa mundo, paglipas ng taong wala ka na rito, kaya gumawa ng bagay na di maglalaho. Kahit tumingin sa ulap at damhin natin ang alabak, dalangin ang puso para sa ating mahiwaga. Oras at panaho'y lilipas at ating musika'y walang wagas, dalangin ang buhay para sa ating mahiwaga. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. First Christmas. Mga kamorkada, pagkatapos ng gala namin sa Taal, mas naging close na rin kami ni Lola. Mas madalas na kaming lumalabas para kumain at gumala. Ang kaso nga lamang ay napapansin din namin na naging madalas din ang pagiging malungkot at mapag-isa ni Lola. Noong una ay sinabi namin na baka naninibago lang talaga siya dito sa amin sa Batangas. Pero mas naging mabigat pa ang lungkot niya nung hindi kami nakauwi sa Quezon nung araw ng mga patay. Nasa shoot ba to? Bakit hindi na naman sumasagot? Ano na naman? Ang sungit? Nasa shoot ka ba? Wala, kondo lang. Bakit? Di ba nagbagyo kayo last month? Magkano nagastos mo lahat-lahat? Bakit? Sino pupuntang Baguio? Kami ng mga tropa ko, mga next week. Di ko natanda eh. Ano ba yan? Lakas mo gumalang Baguio hindi nga kayo nakabisita kay Lolo nung araw ng mga patay. Bibisita pa rin naman sina Papa pero baka next week na kasi wala pa raw silang time. Lagot na naman yan kaya Tito. Teka, bakit sina Papa lang? Eh kasi nasa Nasugbu ako next week. Nasugbo? November? Bagyuhin ka sana. Kaya nade-delay yung mga shoots mo eh. Ang sama ng ugali mo. Jasper, Ay, wait lang. Si Lola. Po? si Mika ba yan? Opo. Ay, nag-end yung call. Baka nawalan na po siya ng load. Hindi ko na nabate. Next time na lang po. May nasabi na ba ang papa mo tungkol dun sa pag-uwi natin sa Quezon? Magtatampo na ang lolo mo sa akin. Tapos ng November 1 hindi ko pa rin siya nadadalaw. Baka raw sa 1 linggo pa po, Lola. Sa 1 linggo pa? Oo raw po eh. Pero tatanong ko na po ulit mamaya. O siya, sige.
Jasper, Pa, nandito na pala kayo ni Mama. Hindi ko kayo narinig na pumasok. si lola mo, nasan? Baka po nasa kwarto. Sige, silipin ko muna. Baka gustong magmerienda. Pa, may lakad po pala ako next week Saan ka punta? Akala ko next week pa yung punta nyo ng Baguio. Oo nga, pero birthday kasi ng tropa ko next week, kaya yun, magbe-beach kami sa Nasugbo. Actually, anak, may papakisuyo sana ako sa'yo. Baka naman pwedeng wag ka na muna pumuntang Nasugbo at Baguio. Ha? November naman. Uulanin lang kayo sa Nasugbo, tsaka ilang beses ka na namang nakapag-Baguio. Ang tagal na naming plano magbabarkada to eh. Napapansin kasi namin na laging malungkot ang lola Bet mo. Laging tulala. Minsan nakikita ko, umiiyak pa yan mag-isa. Bakit kailangan ko i-cancel yung lakad ko? Gusto sana namin ng mama mo na samahan mo muna ang lola mo sa Quezon. Doon muna kayo pansamantala para hindi siya parating malungkot. Papa naman. Ako na nga nag-aalaga kay Lola kasi hanggang ngayon hindi pa kayo nakakahanap ng ibang tao. May trabaho din naman ako pero pinipilit kong alagaan siya kahit hindi ko naman dapat responsibilidad yun. Yung trabaho, probation ka pa lang naman dyan. Iniisip namin, since malaki naman ang kita namin ng mama mo, mag-resign ka na muna. Resign? Para full-time ako mag-aalaga? Oo, ayaw mo ba nun? Wala ka na ibang gagawin, hindi ka na masistress sa trabaho mo. Nag-i-enjoy ako sa trabaho ko pa. Tsaka, bakit ko ba naging responsibilidad to hindi naman dapat? Huwag mo namang sabihin hindi mo responsibilidad yun. Apo ka niya. Kahit pa paano, may responsibilidad ka. Sa buong buhay ko, ngayon ko nga lang siya nakausap Ni isang bati, ni isang regalo sa birthday ko o kahit pisong pamasko. Never ako nakatanggap galing sa kanila ni Lolo. Uy, Jasper, babaan mo yung boses mo at baka marinig ka pa. Lagpas isang buwan na ako nag-aalaga pa. Bakit hindi mo papuntahin dito yung magagaling kong pinsan? Yung mga lagi niyang hinahanap sa akin. Total, sila naman yung mga lagi niyang nireregaluhan. Mga lagi niya pinupuri. Apo lang ba sila kapag masarap ang buhay? Kapag kailangan nang mag-take ng responsibilidad, ni hindi sila magpaparamdam? Jasper, 2 bakasyon lang yun. Ang lapit-lapit dito ng Nasugbo, pwedeng-pwede mong puntahan. Yung Baguio, ilang beses ka na ba nakapunta dun? Ano, hayok na hayok ka sa strawberries at peanut brittle? Pinagre-resign nyo rin ako Pansamantala lang naman. Makakahanap ka pa rin naman ng ibang trabaho. Pero bakit ko titigil yung pangarap ko para sa isang tao ngayon lang naman naging parte ng buhay ko? Teddy, Nay, nag-aaway ba kayo ng dahil sa akin? ay, hindi po. Dito na lang muna kayo sa sala. Magmerienda kayo. Naririnig ko kayo ni Jasper Apo, galit ka ba sa akin? Hindi po. Lalabas po muna ako. Mga kamarkada, nakonsensya ako ng sobra sa mga nasabi ko. Alam kong mali ang mga sinabi ko at alam kong narinig ako ni Lola. Inis na inis ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko'y tinapon at binaliwala ko lahat ng pinagsamahan namin nitong nakaraang buwan. Hindi ko kinaya ang hiya na nararamdaman ko kaya minabuti kong makitulog muna sa bahay ng tropa ko. Pinag-isipan kong mabuti ang mga sinabi sa akin ni Papa at ang suggestion niya na mag-resign na muna ako sa trabaho. Alam kong hindi ko kayang basta-basta na lang umalis sa trabaho, pero alam ko rin namang hindi ko kayang tiisin ang sitwasyon ni Lola. Litong-lito ako sa kung anong dapat kong gawin, pero isang pangyayari pala ang bubuo ng desisyon ko.
Hello? Asan ka? Sa bahay ng tropa ko, bakit? Gagi ka. Kanina ka parang tinatawagan nila Papa. Bumangon ka na dyan. Ano bang meron? Nawawala raw si Lola. Umalis na hindi nagsasabi. Ha? Bilisan mo, umuwi ka na. Okay, sige. Tatawagan ko si Papa. Bilisan mo, balitaan mo ko. Ano ba yan? Ang dami ng missed calls. Sumagot ka, Papa. Please. Hello? Jasper? Asan ka na ba? Pauwi na po. Dumiretso ka na sa mga terminal. I-check mo kung andun si nanay. Sige po. Bilisan mo. Kanina ka pa namin hinahanap. Ngayon ka lang nagparamdam. Sorry po. Pupunta na po ako. Excuse me po, may nakita po ba kayong lola na dumaan dito? Maliit lang po siya. Nasa 70 years old na po. May inunal dito sa leeg. Wala po. Sige po, salamat po. Excuse me po, may nakita po ba kayo ditong lola? Wala po sorry. Hello po, excuse me po, may dumaan po ba ditong lola? Ano ba itsura? Maliit lang po Nasa 70 years old na siya tapos may inunal dito sa leeg. Wala ba kayong picture, kuya? Wala po Paano niyo po mahahanap yun? Dami dumadaan tao dito. Dapat kahit sa may picture ka man lang. Wait po, maghahanap po ako. Saglit lang po, tinatawagan po ako ng mama ko. Hello, ma? Nasa terminal ka na ba? Opo, O ano raw sabi? wala raw po silang makita Kayo po ba? Nagpunta na rin kami kung saan-saan Kagagaling lang namin sa plaza, sa palengke, sa barangay hall. Wala rin daw. Kuya! Wait lang, ma. Tinatawag ako ng tricycle driver, baka nakita niya. Kuya, naghahanap ng lola! Po! Halika! Lola mo ba yung maliit na matanda? Parang hanggang balikat ko lang. Tapos may inunal po sa leeg. Oo, may nunal. Tapos nakaping na damit. Hindi ko po alam kung anong suot niya Ay, anak ka naman ng... Wala ka bang picture? Wala rin nga po Anong klaseng apo naman to? Ilahanap mo lola mo, tas wala ka man lang picture. Hindi mo alam kung ano yung huling suot? Wala po kasi ako sa bahay nung umalis siya. Ay, basta kanina may matanda nga dito. Naghahanap ng bus pa Quezon. Opo, ayun nga po. Sabi ko, walang basta dumidiretso doon. Sabi ko, pwede siya sumakay pa Laguna. Kasi alam ko, sa Kalamba, may sakayan pa Quezon doon Saang direksyon po kaya siya pumunta? Baka naglakad, papunta doon sa kabilang terminal. Kung gusto mo, ihahatid na kita doon. Wala naman akong pasahero Naku, sige po. Thank you, kuya. Sobrang thank you po. Tara na po. Ayun! Nakita ko na! Teka, itatid ko muna itong tricycle. Lola Bet! Lola! Lola! Jasper? Saan kayo nang galing? Nagpapanik na kami kakahanap sa inyo Uuwi na sana ako Tara na po muna sa bahay. Ihatid mo na lang ako sa terminal ng bus. Lola naman sa bahay po muna tayo. Kabadong kabado si Papa Ay, gusto ko na nga munang umuwi sa Quezon. Nandun ang lolo mo. Nandun ang tahian ko. Nandun yung bahay ko. Nandun lahat ng mga nakasanayan ko. Ihahatid ka na lang po namin, promise. Pero doon po muna tayo sa bahay, please. Ay, sige na nga. Nay,
Bakit naman hindi kayo nagpaalam na aalis kayo? Ayaw ko na kayong abalahin eh. Hindi naman abala yun. Gusto ko na kasing umuwi, Teddy. Okay lang naman kahit hindi nyo na ako samahan. Alam ko namang may mga trabaho rin kayo. Hindi naman sa ganun, Nay. Okay lang, Teddy. Hindi nyo na kailangang itigil ang mga buhay nyo para sa akin. Kaya ko pa naman. Malakas pa naman ako. Sino mag-aalaga sa'yo dun? Ako na lang po. Ha? Apo, hindi naman kailangan. Maghahanap na lang po ako ng freelance job para mas marami po akong oras. Jasper, wag na. Sayang yung trabaho mo rito. Lola, okay lang po. Makakahanap pa naman po ako ng iba eh. Jasper. Okay lang po talaga, Lola. Sorry po. Ay nako. Halika nga rito. Mga kamorkada, pagkatapos nun ay agad kaming umuwi sa Quezon at syempre, puntod ni Lolo ang una naming pinuntahan. Agad kong nakita na bumalik ang sigla ni Lola. Excited na excited din siyang mag-decorate ng bahay para sa Pasko. At kada araw nga yata ay puro Christmas songs na ang pinapadugtog niya. Umorder pa nga kami ng mga bagong tela dahil mananahi raw siya ng mga kortinang pamasko. Syempre, ang trabaho ko ay laging umalalay sa kanya. Nakakapanibago nung una, pero hindi naman tumagal at nasanay din ako sa tahimik at simpleng pamumuhay dito. Mas naging close kami ni Lola at mas naging close na rin ako sa mga pinsan ko rito. Nag-resign na rin ako sa trabaho at naghanap ng mga freelance jobs para kumita ng sarili kong pera. Lola, nandito na po yung order mong pichi-pichi tsaka puto. Diyan mo na lang muna sa lamesa. Hindi ko po ba ito lalagay sa ref? Hindi na. Hindi na masarap yan kapag nilagay mo sa ref. Ang mama at papa mo nasa na raw? Paalis pa lang daw po ng Batangas. Ay nako, kung kailan desperas ng Pasko, aabutin nyo ng traffic. Lola, relax lang. Ang aga po, mga 6 PM po, nandito na yung mga yun. Ang ate Mika mo? Hindi pa raw po nakakaalis ng Maynila eh. Ano? Actually, pinapatanong niya kung okay lang po ba sa inyo na isama niya yung girlfriend niya. Aba, di oo naman. Kaya nga dinamihan ko ang handa kasi alam kong marami tayo magsasalo-salo ngayong Pasko. Sige po, chat ko na lang po. O sabihin mo magmadali sila ha. Baka mamaya abutan sila ng Noche Buena sa biyahe. Sige po. At saka magbihis na rin kayo maya-maya, Jasper ha. Bibisita muna tayo sa lolo mo bago natin kunin yung cake sa bayan. Okay po, Lola. O Jose, eto na ang papasko ko sa'yo ha. Mahal ang mga bulaklak ngayon. At saka ito pa si Jasper, yung bunso ni Teddy. Bati ka sa lolo mo. Merry Christmas po, Lolo. Sayang hindi man lang kayo nakapagdiwang ng Pasko ng magkasama. Oo nga po eh. Ay, bakit kasi ngayon lang natin naisipang kausapin ang isa't isa? Kung kailan matandaan na ako at malapit na rin akong kunin ng may kapal. Anong kukunin? Hindi pa po yan, Lola, no? Ang bata pa po ng 70. Tignan mo nga yung lolo mo. Yan ba ang bata? Lola naman, magpapasko.
Bakit po ba natin pinag-uusapan kung kailan ka kukunin ni Lord? Ay sus naman no. Kahit papano kapag kinuha ko ng may kapal, masasabi ko sa kanya na naayos ko na yung relasyon ko sa'yo. Yung relasyon na lang namin ng ate Mika mo ang hindi pa. Lola naman eh, tinatakot niyo ko. Hindi kita tinatakot. Pero dapat handa ka rin kasi syempre, darating at darating din ang araw na yon. Malayo pa naman po yun. Hindi natin alam. Ito ngang lolo mo. Akala ko, malakas na malakas pa. Akala ko, mauuna nga ako eh. Kaso madaya tong si Joselito na to. Umalis ng biglaan. Pero Lola, hindi po pwede. Hindi ako papayag. Hindi pa ako nakakabawi sa inyo eh. Tsaka kayo rin po. Hindi pa rin kayo nakakabawi sa akin. Never nyo kaya ako nabigyan ng regalo sa mga birthday ko. Tsaka never nyo ako nabigyan ng papasko. Kahit ata isang ampaw, hindi ako nakatanggap galing sa inyo ni Lolo eh. Apo, Hindi ko naman po kayo sinusumbatan ha. Alam ko namang kasalanan ko rin kasi never ako nakipag-usap sa inyo. Ang sinasabi ko lang, ang dami pa nating hindi nagagawa ng magkasama. Ngayon nga lang ako magsi-celebrate ng Pasko kasama kayo eh. Sa December 31, yun din ang first birthday ko nakasama kayo. Tapos hindi pa tayo nakakapasyal sa mga lugar ng magkasama. Hindi ko pa nga po kayo nalilibre sa birthday nyo. So, please po Lola, huwag nating pag-usapan kung kailan kayo mawawala kasi ngayon pa lang nagsisimula yung buhay ko na kasama kayo. Ngayon ko lang nararamdaman na apo niyo po ako. At ngayon ko lang nararamdaman na lola ko kayo. halika nga rito. Babawi ako. Habang buhay pa ako, babawi ako. Pasensya ka na, Apo, ha? Ngayon lang ako naging lola para sa'yo. Tara na nga po. Umuwi na tayo. Nilalamig na po ko, Lola eh. Malamig talaga rito, lalo na kapag Pasko. Buti nga, hindi umuulan ngayon. Madalas kasi kapag ganito, nako, bumubuhos ang ulan. Eh di, ayos po pala. Hindi kayo gagastos kasi walang mamamaskong mga bata. Loko-loko ka talaga. Tara na nga, lamig na lamig ka na eh. Merry Christmas! Oh, chibu ka na. Oh, Jasper, akin na yung plato mo. Anong gusto mong kainin? Wait lang ma. Dahil may sweldo na ako. Nax, adulting. Huwag kang magulo. Porket malaki sweldo mo ha. Wala naman ako sinabi. Eto na nga. May regalo ako para sa inyo. Wow naman. Para sa pinakagwapo kong papa. Thank you. Ano laman ito? Buksan nyo na lang pa. Isaspoil ko ba yung laman? Eto naman. Para sa pinakamaganda kong mama. Ikaw ano to? Ano ba yan? Dapat pala hindi ko na binalot to kung tatanungin niyo rin pala kung anong laman. Loko-loko ka talaga kahit kailan. At para sa dalawa kong ate. Ate Mika at Ate Joyce. Akin na, baka mamaya jump scare to. Matakot pa girlfriend ko. Sira. At syempre, last but not the least, sa paborito kong lola. Ay sus, bakit ba ang bigat-bigat nito? Ano to, ha? Eh, buksan nyo na lang po para surprise. Saglit. Dahil may mga regalo din ako para sa inyo. Ito, Teddy, ang sayo, ha? Wow, ano yan, Nay? Hindi ko na nga naibalot. Wow naman. Kayo nagtahi na itong shorts na to, Nay? Oo naman. At ito para kay Ria. Wow, tamang-tama. Kailangan ko ng bagong pouch. Thank you, Nay. Mika, ito ang regalo ko para sa inyo ng girlfriend mo. Thank you po. Ganda ng unan. Oo, may rainbow pa yan. Sabi kasi nitong kapatid mo
Magka-live-in na raw kayo ni Joyce, kaya ayan, magagamit nyo yan para sa apartment ninyo. Thank you, La. At syempre, itong para sa'yo, Jasper. Wow naman! Tote bag? Oo, para kapag natuloy na yung gala ninyo sa Baguio, may gagamitin kang bag. Ah, thank you po, Lola. Oh, chibo ka na! Sibog na! Patikim na ako ng lumpia. Pengi ako ng spaghetti, ma. Joyce, kain na. Oh, Teddy, gusto mo na nitong ham? May alak pa tayo. May lambanog dyan. Hoy, ate, pagkain din ako. Mga kamorkada, yun ang unang Pasko na sinelebrate namin kasama si Lola. Mas masigla na siya ngayon at busy manahin ng kung ano-ano. Lagi nga akong may bagong shorts or kurtina para sa kwarto ko sa dami ng mga tinatahi niya. Kahit papano ay nag-uusap na rin sila ni ate. At sa totoo nga niyan, magkakasama kaming gumala sa Baguio nitong nakaraang buwan lang. Sa ngayon ay dito pa rin ako sa Quezon nakatira kasama si Lola. Maganda na rin ang takbo ng career ko bilang isang freelance graphic designer. At kadalasan nga ay mga foreigners pa ang kliyente ko, kaya mas malaki ang bayad sa akin. Ito rin ang dahilan kung bakit kada buwan yata ay nagsha-shopping spree kami ni Lola. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbabasa at pag-share ng aking storya. Lubos na gumagalang, Jasper. Papahiram ko sa iyo ang aking dalawang mata para malaman mo kung paano kita nakikita. Maging ang puso ko kapalit ang nasa sa'yo para maramdaman at mabura ang mga agam-agam na hindi kailangan. Hindi man kaaya-aya ang ngayon. Lahat ng bagay mayroong rason. Dahilan hindi mo man maintindihan
Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR, First Christmas.